DXMY, The Music and News FM station of RMN. sa Cotabato. Sa Cotabato, 90.9 90.9. DXMY. Oras mga kasama, 7:43 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Tulak ng droga arestado sa Cotabato City. RMN News. Diretso Balitang RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, bypass naman ng RDU na uwi sa madugong operasyon. Isa patay, 2 katao arestado, 2.4 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa Malabang LDS. Headlines. Mga gusali sa Cotabato City, wala nakita malaking pinsala matapos ang lindol ayon sa City Engineering Office. Headlines. DSWD Secretary Rex Gatchalian, personal na dumating sa Jensen para kumustahin ang mga pamilyang apektado ng 7.8 magnitude na lindol. Headlines. Posibilidad ng mas malakas na lindol hindi isasantabi ng PHIVOLCS. Headlines. MILG handang tumugon sa epekto ng lindol at posibleng tsunami matapos ang naranasang lindol kahapon. Headlines. DepEd Chief naman, Sani Angara, dumalaw sa Cotabato City para sa balik eskwela. Headlines. Bagong pamunuan sa Camp Drapanan, formal nang nanumpa. Headlines. 214 na residente ng Buldo na bigyan naman ng libreng birth registration at national ID. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Pakasama kanyang tagapagbalita, Radyoman Eb sa Abang. At Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng ating mga balita ngayong umaga, kalaboso ang isang 25 anyos na pinaniniwalang runner ng iligal na droga matapos kumagat sa drug bypass operation ng Cotabato City Drug Enforcement Unit alas 6:15 ng gabi kagabi sa bahagi ng Purok Masigay, Mother Barangay Bagwan ng Lungsod. Kinilalang sospek na si Henry Salik, residente ng nasabing lugar. Nasamsam sa operasyon ang isang maliit na pakete ng naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na may bigat na nagkakalaga ng 680 pesos. Kasong paglabag sa ilalim ng Republic Act 9165 ang nakatakdang isasampa laban sa sospek. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, patay naman ang isang ininalang drug pusher habang dalawa nitong kasama nang naaresto sa ikinasang bypass operation sa Barangay Matling, Malabang, Lanao del Sur. Kininala ng mga otoridad ang nasawi na si Elias Fahad na umano'y nanlaban at nagpaputok laban sa mga operatiba at nagresulta sa palitan ng putok. Samantala nahuli naman ang dalawa nitong kasama na sina Alianza Mona Lisa at Abdul. Maigit 362 grams ng ininalang shabu na tinatayang nagkakalaga na maigit 2.4 million pesos ang nasamsam ng mga otoridad mula sa mga suspek. Bukod sa iligal na droga, na-recover din sa lugar ang isang sasakyan kalibre 38 revolver na baril, mga bala at bypass money. Nasa kustodya na ng Malabang Municipal Police Station ng mga naarestong suspek at sasampa ng kaukulang kaso. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:46 ng umaga, kinumpirma ni Buluan, Maguindanao del Sur Vice Mayor Dato King Jaser Mangodato ang pagkasawi ng isang 14 anyos na dalagita habang dalaw pang bata nawawala matapos biglang tumaas ang tubig dagat habang sila ay naliligo sa General Santos City. Kilalang nasawing biktima na si Samina Ali 14 habang patuloy namang pinaghahanap sina Raid Manigid 9 at Ersad Kadatuan Mama de 7 anyos na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinaghahanap. Samantala ligtas naman ang sina Adi Kadatuan Mama 15, Al Jihad 11, Andamin 12 at mga residente ng Buluan, Maguindanao del Sur na nagkataon lamang na nasa beach na mangyaring insidente ng pagkinig. Ayon sa LGU Buluan, nagpapatuloy ang search and rescue operation upang mahanap ang dalawang nawawalang mga bata. RMN News.
Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:47 ng umaga mga kasama sa ibang panig po ng mga balita. Hinihayag ng Cotabato City Engineering Office na ligtas at maayos pa rin sa kabila ng Intensity 6. Nalindol ang halos 15 hanggang 20 gusali batay sa kanilang assessment kahapon dito sa Cotabato City. Hinihayag sa DXMY ngayong umaga ni City OIC Engineer Juliet Zambrano na wala pang nakitang malalaking bitak o pinsala sa mga gusali at ligtas pa rin ang mga ito sa kasalukuyang occupancy. Bagamat maayos din anya ang kondisyon ng mga estruktura, patuloy pa rin ang pag-inspeksyon upang masigurong pang matagalang kaligtasan. Sa amin pong mga ginagawa kahapon, meron pong direktiba ang ating mahal na mayor na magsagawa ng assessment about sa ating mga usali ng Cotabato City. Inuuna po namin yung mga ating mga pamahalaan at mga aralan. 10 or mga 15 o 20 na kami tatlong 20 paaralan na po ang aming assess. So far, RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita, patuloy aniya ang inspeksyon nila sa mga eskwelahan at pangunahing gusali sa syudad upang matiyak ang kaligtasan bago magsimula ang klase. Bagamat karamihan sa 20 target na paaralan at mga government building tulad ng City Health Office, People's Palace ay ligtas at tulad nakitang pinsala, may ilang gusali naman sa mga remote areas ang kinakailangan pa nilang bisitahin. Ayon pa kay Engineer Zambrano at kasama ang Disaster Risk Management Officers, ginawa masusing pagsusuri at pagtatala ng lahat ng findings upang maipasa sa alkalde ngayong araw. Layo ng assessment na ideklara ang mga gusali bilang safe and sound para sa occupancy at maiwasan anumang panganib sa mga guro, estudyante at mga empleyado. Yung sa remote areas, hindi pa po namin masyado na puntahan, but din ngayon patuloy kami nag-a-assess ng building, lalo na sa mga paaralan dahil mag-umpisa na po ang klase. Opo sir. Pero kailangan lang namin magawa ng report at ibibigay po namin sa aming mahal na alkalde para ma-declare talaga na safe and sound yung mga buildings RMN natin. News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:50 ng umaga mga kasama, napasugod naman ang mga kasapi ng Cotabato City Fire Station, City Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang hanay ng mga otoridad sa Timaco Hill ng Kalanganan 2, Cotabato City matapos sumingi ng tulong ang mga residente dahil umano sa banta ng tsunami. Sinabi sa DXMY ni Cotabato City Fire Station spokesperson FO2 Anthony Henilo na kaagad silang naaalarma sa sunod-sunod na tawag sa kanila mula sa mga residenteng nasa baybaying dagat na nasabing lugar dahil umatras na nila ang tubig dagat senyales na may nabubuong tsunami. Giid ng isa sa mga residente na nangyari ang ganitong sitwasyon noon sa kanila kung kaya't labi silang nangamba hanggang sa napilitan ng mga ito na pumunta sa mataas na bahagi ng Timaco Island. Natin sa BFP para ma-verify sana kung anong nangyayari, pero since nakita natin nagsilikas yung mga residente na mula sa Barangay Buaya, Sitio Buaya ata, I think hindi ko ma-determine kung saan banda dito. As you can see, napakarami nila dahil natakot sila. So kami sa BFP, initially ang plano namin malipat lang sila doon banda sa Maikwan kasi nakita nyo naman yung takot sa mga takot sa mukha ng ating mga residente dito sa area na ito ng Kalanganan 2 or 3. Ayan, dito sa may Timaco Hill. So para ma-relieve yung takot nila kasi alam naman natin na medyo may kalakasan yung lindol. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay pa rin balita, pinuri naman ni Cotabato City Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Rashman Lim ang ginawang aksyon ng mga residente ng Barangay Kalanganan 2 kahapon matapos nilang lisanin ang kanilang kabahayan dahil sa pangamba na baka magkaroon ng tsunami. Bagamat kontrolado, sinabi nito na kinuha na lamang nila ang mga residente at dinila sa mas ligtas na lugar para masigurong nasa maayos silang kalagayan. Balay sa tala, abot sa 84 na pamilya ang nagsilikas mula sa naturang lugar.
So it's a good thing talaga may initiative itong mga taga-barangay natin, talaga to, na mag-evacuate din sila para safety din nila ganito. So we have to address that talaga yung situation na wala talaga pong nangyayari po na as of now. So we are continuing to monitor the situation as of now, sir, kasi meron mga false news na matras po yung tubig sa may Timacong area. Upon assessment naman namin together with Bureau of Fire, Public Safety, and BAM ready natin, wala naman pong signs na RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:53 ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Tuloy tayo mga kasama, agad naman na bumaba sa General Santos City si Department of Social Welfare and Development DSWD Secretary Rex Gatchalian upang personal na makita ang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao nitong umaga kahapon. Tiniyak ng kalihim na nakaanda ang DSWD na magbibigay ng kinakailangang tulong at suporta kabilang ang karagdagang food and non-food items upang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Dumating din sa General Santos City ang mobile kitchen at mobile command center ng DSWD para suportahan ang patuloy na response operation ng ahensya. This morning, alam natin na may isang napakalaking lindol na tumama sa Jensan, Sarangani, South Cotabato area. I think naramdaman all the way to Davao City. It's 7.8 so far, so malaking lindol yon. Una, katulad ng laging direktiba ng ating Pangulo, hindi kami nag-aantay na may sakuna bago tayo mag-prito. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay pa rin balita, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pa mga partner agencies upang masiguro ang mabilis, maayos at maagap na paghatid ng tulong sa mga lugar na napektuhan ng lindol. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na natiling nakalerto ang DSWD at patuloy na kumikilos upang matiyak na walang maiwang pamilya na kailangan ng agarang ayuda at serbisyo ayon pa sa opisyal. Ang ating Region 11 and Region 12 ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga local government units kasi may mga preemptive evacuation. I think medyo namin alert. Nakausap na ng regional director natin ang governor ng Sarangani Province, ganun din ang city mayor ng RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:55 ng umaga mga kasama, ihinimok naman ng Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang mga residente na manatiling alerto kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na naitala sa karagatang bahagi ng Maasim, Sarangani Province. Sa panayam ng DXMY kay Cagayan de Oro City at Cotabato Seismic Station Officer in Charge, Engineer Rainer Amilbahar. Sinabi nito na hindi imposible na tumama ang mas malakas pa ang magnitude kumpara sa 7.8 dahil aktibo at walang nakakaalam kung kailan muling gagalaw ang Cotabato Trench na sanhin ng pagyanig sa Moro Gulf. Dahil dito ay pinayuhan ng ahensya ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso at agad na sumunod sa mga direktiba ng lokal na pamahalaan at disaster response authorities upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nagkaroon tayo ng yes po, may possibility po. Actually, ngayon pong August 17, magpi-50 years na po siya. We have big plans with the 50 years anniversary. Magkakandak tayo ng massive sa lahat ng affected sana, ng massive itong tinatawag natin na information campaign. Unluckily, naunahan tayo. So nagkaroon ng mas malakas pa na lindol. So although hindi siya kasing lakas ng 1976 kasi 1976 magnitude 8 na po siya. So this time po is 7.8 lang po siya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Kung may malakas na pagyanig sa mga baybaying dagat ay mas maiging wag nang hintayin ang abiso ng mga otoridad dahil 5 minuto lamang ang pagitan at darating na ang tsunami. Tinukoy ni Engineer Amil Bahar ang midnight killer kung saan karamihan sa mga tao ay tulog nang mangyari ang magnitude 8.0 na lindol noong August 17, 1976. Ayon pa sa ulat, umabot sa humigit kumulang 5,000 hanggang 8,000 individual ang nasawi habang libo-libo rin ang nasugatan at nawala ng tirahan matapos sagupitin ng tsunami ang baybaying bahagi ng Moro Gulf, Sulu, Zamboanga,
at iba pang lugar sa Mindanao. Bagamat tiniyak nito na maagap, hindi imposible ayon pa kay Engineer Amil Bahar kung kaya't walang higit sa paghahanda sa lahat ng pagkakataon. Walang ceiling na mahuhulog, including airport po. Ito, pangalaman na natin, including airport ng Jinsan, kasakan ng mga ceiling, ang mga wall, hindi sila operational ngayon. It's not the duct cover and hold. So, during earthquake, wala kang magawa talaga doing the duct cover and hold. Ako nga mismo kaninang umaga. I'll do that also kasi sa second floor ako, masyadong emphasize yung shaking. So I do the duct cover and hold. But prior to the earthquake, para sa akin na pinaka-importante. Kung makita nyo ngayon, papancake ang building, nakita nyo yung sa Jinsan, bumagsak yung nawala yung first floor, yun yung term ko na pancake. Nawala yung first floor, yung second floor naging first floor. A certain po. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Isinailalim sa pagsusuri ng Philippine Volcanology and Seismology ang ilindol na tumama sa Mindanao alas 7:37 ng umaga kahapon na may epicenter na 32 km timog kanluran ng Maasim Sarangani na may lalim naman na 33 km at nag-generate ng tsunami. Sinabi sa DXMY ni Cagayan de Oro City at Cotabato Seismic Station Officer in Charge, Engineer Rainer Amil Bahar, na apektado ng lindol ang iba't ibang karatig lugar sa nasabing epicenter. Habang lumalakas ang lindol, naobserbahan ang pag-uga ng mga gusali at instrumento kaya't napagtanto ng mga otoridad na lokal na ang pinsala nito. Sa inisyal naman na ulat, naitala ang ilang nasawi sa General Santos City at Balot Island, kabilang ang mga bata, habang may mga nasirang bintana at ilang estruktura sa Davao at Sintal. Patuloy ang assessment ng mga lokal na pamahalaan sa kabuang pinsala at epekto ng lindol. Computation natin is magnitude 7.8 at ang 33 kilometers ang lalim niya at naka-generate siya ng tsunami. I think it's good, nakabigay po tayo agad ng tsunami alert facing southwest ng Philippines. Nakabigay po tayo agad ng ang daming damages. Jinsan, pati hanggang Balot Island, lindol kanina, kung saan center po nito ay 32 kilometers. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pang mga balita, mga kasama, naka-alerto ngayon ang Ministry of Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region kasunod ng malakas na lindol at mga ulat na posibleng banta ng tsunami sa ibang bahagi ng Mindanao. Ayon sa ahensya, agad nilang pinaigting ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagbibigay ng impormasyon at maayos na pagtugon sa anumang epekto ng sakuna. Sinabi ni MILG Minister Jordan Bayam na direkta siyang nakipag-ugnayan sa mga leader ng Basila Tawi-Tawi upang kumustahin ang sitwasyon ng kanilang mga lugar matapos ang paghirig. Patuloy din minomonitor ang kagawaran ng kalagayan ng iba pang lalawigan habang nakahanda ang mga kaukulang unit para sa posibleng deployment ng tulong at mga suporta. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Kasunod ng pagyanig, patuloy na isinasagawang pagsusuri sa kaligtasan na inisyo ni Maguindanao del Norte Governor Dato Tocomas Turang Executive Order No. 13 Series of 2026. Sa ilalim ng Executive Order ng opisyal ay inalis ang pansamantalang suspensyon ng mga klase at pangkalahatang trabaho sa lalawigan. Sa pagpapatuloy naman ng mga klase serbisyo, publiko at operasyon ng pamahalaan, nananatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan ng lahat habang tinitiyak ang tuloy-tuloy na paghatid ng mahalagang serbisyo. Kaugnay nito, naglabas din ng gobernador ng isang memorandum na nagtatakda ng work from home arrangement para sa lahat ng opisyal at kawani ng pamahalang panlalawigan ngayong ika-9 ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Gayunman, nakasalalay pa rin sa pagpapasya ng school authorities at mga lokal na pamahalaan ng aktual na pagpapatuloy ng mga klase at trabaho, lalo na sa mga pasilidad na sumasailalim pa sa pagkukumpuni o naghihintay ng pinal na safety clearance. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag pa rin mga balita, mga kasama, nag-ikot si Department of Education Secretary Sani Angara sa Cotabato sa rin itong unang araw ng pasukan kahapon yan, kung saan personal niyang binisita Noche Village Elementary School at Camp Shongko National High School naman sa Maguindanao o sa bayan ng Dos, Maguindanao del Norte upang kumustahin ang sitwasyon ng mga paaralan matapos ang pagyanig sa riyon. Sa kanyang pagbisita, nakipagdialogo ang kalihim sa mga guro at school officials kasunod ng pansamantalang pagsuspindi ng klase sa ilang mga lugar dahil sa epekto ng malakas na lindol. Tinilakay dito ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga hakbang
para sa maayos na pagpapatuloy ng klase. Kasama ni Angara mga opisyal mula sa Bangsamoro Transition Authority. Kabilang rito si Member Parliament Rasul Ismail, Speaker Muhammad Yacoob, kasama mga kinatuwa ng MBHA BARM upang suriin ang kalagayan at ng mga paralan at pagtugon sa mga panahon ng sektor ng edukasyon sa gitna ng kalamidad. Well, depende nga sa action yan ng mga charge, no? Kami naman sa central office, naglalaan kami ng pondo, mas malaking pondo for school building. So, hopefully talagang ma-address yung dahil taon-taon lumalaki yung pangangailangan. So, kami handang tumulong. Pero sabi ko nga kanina, nahirapan kami sa coordinations pagkuha ng information sa bawat schools kasi nga wala na kaming tao dito sa BARM nandun na sa MBHT. So, nagkataon na RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 8:03 na po ng umaga mga kasama, formal namang nanumpa sa kanilang mga bagong tungkulin ng ilang opisyal na Moro Islamic Liberation Front o MILF sa ginanap na turnover ceremony kahapon sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. O sa pagtutuwid mga kasama nitong weekend sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kabilang sa mga itinalaga ang mga bagong base commander, front commander at J2 ng General Staff bilang bahagi ng reorganisasyon sa loob ng samahan. Dumalo sa seremonya ang iba't ibang leader, miyembro at kawani ng organisasyon upang palakasin o saksihan ang opisyal na pagsasalin ng responsibilidad sa bagong hanay ng pamunuan. Sa kanilang mga payag, binigyan ng mga bagong opisyal ang kahalagaan ng disiplina, pagkakaisa at mas pinalakas na serbisyo para sa organisasyon at mamamayan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panghuli sa ating palitan, nasa 214 na individual ang matagumpay na nakapagpaparehistro sa isinagawang mobile free birth registration at national ID registration sa mga barangay ng Nuyo, Kalimpaang at Mataya sa Bulton, Maguindanao del Norte. Pinangunahan ni Ministry of Social Services and Development ang tulong ng Japan Embassy at mga katuwang na organisasyon upang mailapit ang mahalagang government services sa komunidad. Pangunahing nakinabang ang mga batang hindi pa rehistrado at mga individual na wala pang birth certificate or national ID. Layo ng programa na mabigyan sila ng legal na pagkakakilanlan upang magkaroon ng mas madaling access sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan at iba pang serbisyo ng pamahalaan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. At sumunyo mga kasamang kalipunan ng ating balitaan ngayong umaga ng Martes sa 9 sa buwan ng Hunyo 2026, Radyo Manebs. Magandang morning muna sa ating mga viewers. Si Mel B. Kabagani, 1976 unang gumalaw ang Cotabato Trends after 50 years. Heto, yung manig ulit sa Jansan City yung sentro. Si Kaysal, shoutout sa mga referee ng Basketball Association of the Philippines, pati na rin yung mga players ng Baklas. Maraming salamat. Si Randy Santisas, good morning din. Magandang umaga rin sa kay Cristia Garcia Hasan, ni Haya Samrudin, si Ahmad Eno, kay Edita Velarde, Jomar Lairon, Ran Santisas, si Raul de la Cruz, Asni Salik, Maylin, Julian Torres Tano, si Ariel Villamero, Amili Insular, Meriam Mamendeg, Jason Mohada, si Dato Riz Kusain, by Naima Sulaiman at si Muslimin Baladek. Good morning. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama sa ngalan po ng mga parties natin sa News Center, Radyo Man Daisy Maud at Radyo Man Julie Mapalaw, sa digital and sa digital Radyo Man Ricardo Eric Madamba. Kami nyo nakasama Radyo Man Ebs Abang at Radyo Man Erwin Kabilbigan, Tatak Almen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. This news